Maraming mahahalagang tao sa kasaysayan ng mundo, ngunit kakaunti lamang ang kasing impluwensya ni Jesus ng Nazareth. Kung totoo ngang nabuhay siya, isa siya sa pinakatanyag na tao sa kasaysayan na may malaking epekto sa kultura at relihiyon ng mundo, partikular sa Kristyanismo, Islam at Baha'i faith. Bagamat malaki ang impluwensya ni Jesus, marami pa ring katanungan tungkol sa kanya. Mayroong magkakaibang pananaw kung sino siya, kung nabuhay ba talaga siya, at ano ang kanyang mga paniniwala. Ito'y isang paksa na pinagdedebatehan pa rin ng mga historiador, at ang pagtukoy sa kanyang tunay na pagkatao ang magiging pakay ng ating video. Inilalarawan ng mga ebanghelyo sa Bagong Tipan si Jesus bilang isang mabuting tao. Ngunit mahalagang tanungin kung gaano katotoo ang mga paglalarawang ito. Habang ang mga ebanghelyo ang pangunahing batayan ng Kristiyanong paniniwala kay Jesus, hindi ito ang tanging pananaw. Maraming iba't ibang interpretasyon sa kanyang pagkatao at kahalagahan, kaya't patuloy pa rin ang pagtatalo tungkol sa kanyang tunay na pagkatao. Magkakaiba ang pananaw sa pagkatao ni Jesus depende sa relihiyon o paniniwala. Para sa mga tradisyonal na Kristiyano, siya ang Diyos na nagkatawang tao, ang sentro ng banal na Trinidad. Sa Islam at Baha'i, isa siyang propeta, katulad ni Moises at Muhammad. May mga Hindu naman na itinuturing siyang avatar ni Vishnu. Mayroon ding mga naniniwala na katang-isip lamang si Jesus, isang produkto ng mga unang manunulat Kristiyano. Samantala sa mga New Age circles, itinuturing siyang isang enlightened being. May mga mas kakaibang interpretasyon pa nga, gaya ng pagsasabing siya ay kumakatawan sa isang psychedelic mushroom na nagbibigay ng kaliwanagan. Ang pagkakaiba-iba ng mga interpretasyong ito ay nagpapakita ng malawak na hanay ng mga pananaw sa kanyang pagkatao at kahalagahan. Dahil sa napakaraming magkakaibang interpretasyon kay Jesus, mahirap matukoy kung alin ang tama. Bagamat sinusubukan ng mga historiador na alamin ang katotohanan, mayroon pa ring malaking pagtatalo sa kanilang hanay. Sa video na ito, susuriin natin ang mga makasaysayang ebidensya upang malaman kung ano talaga ang masasabi natin tungkol kay Jesus sa pamamagitan ng pagsagot sa dalawang pangunahing tanong. Dalawang pangunahing tanong ang ating susuriin. Una, mayroon bang makasaysayang ebidensya na nagpapatunay na nabuhay si Jesus? At pangalawa, kung nabuhay nga siya, sino siya, ano ang kanyang mga turo at paano niya inilarawan ang kanyang sarili? Bago natin simulan ang kwento, mahalagang maunawaan kung paano sinusuri ng mga historiador ang mga makasaysayang ebidensya. Ang kanilang layunin ay hanapin ang pinakamaasahang mga pinagkukunan na may iba't ibang antas ng kredibilidad. Ang pinakamahusay na ebidensya para sa isang makasaysayang tao ay ang direktang ebidensya mula sa kanya mismo, tulad ng kanyang mga sulat o mga gamit. Kung wala nito, umaasa ang mga historiador sa mga pangalawang pinagkukunan, gaya ng mga ulat ng mga nakakakilala sa kanya. Mas pinaniniwalaan ang mga pinagkukunang malapit sa panahon ng mga pangyayari. Kaya naman, para sa pag-aaral kay Jesus, mas pinaniniwalaan ang Bagong Tipan kaysa sa Quran dahil mas malapit ito sa panahon ng kanyang buhay. Mas mabuti ang mga walang kinikilingang pinagkukunan. Ngunit sa pag-aaral ng kasaysayan, mahirap maghanap nito. Kaya naman, mas pinaniniwalaan ang mga ulat mula sa mga hindi Kristiyano kaysa sa mga Kristiyanong pinagkukunan dahil mas malamang na walang bias ang mga ito. Kaunti lamang ang direktang ebidensya tungkol sa buhay ni Jesus. Walang matibay na arkeolohikal na pruweba na nagpapatunay sa kanyang pag-iral. May mga haka-haka gaya ng pagkakatuklas umano ng kanyang bahay, ngunit hindi ito sapat na katibayan. Walang mga dokumento mula sa kanyang panahon na nagbanggit kay Jesus. Ito ay dahil hindi marunong bumasa at sumulat ang karamihan sa mga tao noon at hindi pa siya gaanong kilala. Dahil dito, may mga nagsasabi na katang-isip lamang si Jesus. Ngunit karamihan sa mga scholar ay naniniwala na nabuhay siya dahil sa mga ebidensyang mayroon sila. Bagamat walang mga dokumento na kasabay ng kanyang buhay,
may mga pinagkukunan na lumitaw pagkaraan ng kanyang kamatayan. Ang pinakamaaga ay ang mga sulat ni Pablo sa Bagong Tipan na isinulat mga 20 taon pagkatapos mamatay si Jesus. Bagamat may kinikilingan ang mga ito, nagbibigay pa rin ito ng mahahalagang impormasyon. Ipinakikita ng mga sulat ni Pablo ang pag-iral ng isang malawak na komunidad ng mga tagasunod ni Jesus sa Imperyong Romano at ng mga pinunong nakakakilala kay Jesus sa Jerusalem. Bagamat nagpapakita ang mga sulat ni Pablo ng isang umiiral na komunidad ng mga tagasunod ni Jesus, hindi gaanong detalyado ang mga ito tungkol sa buhay ni Jesus. Ang mga detalye ay mas makikita sa 4 na ebanghelyo. Hindi direktang isinulat ng mga disipulo ni Jesus ang mga ebanghelyo, kundi ng mga manunulat na Kristiyano pagkaraan ng kanyang kamatayan. Ang ebanghelyo ni Marcos, ang pinakamaaga, ay isinulat mga 70 AD. May mga pagkakaiba sa mga ebanghelyo, ngunit lahat sila ay naglalarawan kay Jesus bilang isang taong nabuhay sa Palestina. Bagamat hindi kontemporaryo, medyo malapit pa rin ang mga ito sa panahon ng buhay ni Jesus. May mga naniniwala at may mga hindi naniniwala na sapat na ebidensya ang mga ebanghelyo para patunayan ang pag-iral ni Jesus. Bukod sa Biblia, mayroon ding mga pinagkukunang hindi Kristiyano na isinulat ilang dekada pagkatapos ng buhay ni Jesus. Ang pinakamahalaga ay ang mga sulatin ni Josephus, isang kilalang istoryador na Hudyo. Sa kanyang Antiquities, binanggit niya si Santiago, kapatid ni Jesus na tinatawag na Kristo, na pinatay dahil sa paglabag sa batas. Binabanggit ni Josephus si Jesus at ang kanyang kapatid na si Santiago, isang maagang pinuno ng komunidad ng mga Kristiyano. Isa ito sa mga pinakamahalagang ebidensya tungkol kay Jesus. Mayroon ding isang bahagi sa mga sulatin ni Josephus, ang Testimonium Flavianum, na naglalarawan kay Jesus bilang isang taong may kakayahang gumawa ng mga himala at tinanggap bilang Mesiyas. Binanggit din dito ang pagkamatay ni Jesus at ang paniniwala ng kanyang mga tagasunod sa kanyang muling pagkabuhay. May mga naniniwalang binago ang Testimonium Flavianum dahil hindi malamang natatawagin ni Josephus na isang Mesiyas si Jesus o na nabuhay siyang muli. Posibleng idinagdag ng mga Kristiyano ang mga teolohikal na detalye, ngunit kahit na may mga pagbabago, nagbibigay pa rin ito ng mahahalagang impormasyon. Isang kilalang tao na nagngangalang Jesus na may maraming tagasunod, na nagawa ng mga himala at pinatay ni Poncio Pilato, ngunit may mga tagasunod pa rin kahit pagkatapos ng kanyang kamatayan. Ang mga pahayag ni Josephus tungkol kay Jesus, kahit na pagkatapos ng kamatayan ni Jesus, ay ilan sa mga pinakamahalagang pinagkukunan na hindi mula sa mga Kristiyano. Ngunit may iba pa, tulad ng mga sulatin ni Tacitus, isang Romanong istoryador, sa kanyang Annals of Imperial Rome na isinulat noong 115 CE. Binanggit niya ang malaking sunog sa Roma noong panahon ni Emperador Nero. Para maalis ang tsismis, sinisi ni Nero ang mga Kristiyano dahil sa sunog sa Roma. Sinabi ni Tacitus na ang nagpasimula ng Kristyanismo ay pinatay ni Poncio Pilato noong panahon ni Tiberio. Ngunit ang paniniwalang ito ay kumalat pa rin sa Judea at Roma. Ang ating kaalaman tungkol sa buhay ni Jesus at ng kanyang mga unang tagasunod ay nagmumula sa iba't ibang pinagkukunan, kabilang ang mga aklat ng Bagong Tipan, mga hindi kanonikal na ebanghelyo at iba pang mga dokumento mula sa panahong iyon. Bagamat may ilang mga pag-aalinlangan, sumasang-ayon ang mga iskolar na si Jesus ay isang tunay na tao. Ang susunod na tanong, sino nga ba si Jesus? Magkakaiba ang mga pananaw tungkol sa kung sino si Jesus, kapwa sa relihiyon at sa akademya. Ngunit may pagkakaisa sa mga sumusunod, si Jesus ng Nazareth ay isang Hudyo na ipinanganak noong mga taong 0 o posibleng 4 BC. Lumaki sa Palestina at nagkaroon ng mga tagasunod dahil sa kanyang mga pangaral tungkol sa nalalapit na kaharian ng Diyos. Dahil sa paghihimagsik na kanyang ginawa, ipinapatay siya ni Poncio Pilato. Pagkatapos ng kanyang kamatayan, naniniwala ang kanyang mga tagasunod na nabuhay siyang muli. Ang mga information na ito
ay ang mga bagay na may katiyakan na masasabi natin tungkol kay Jesus batay sa kasaysayan. Ang anumang iba pa ay haka-haka na lamang dahil sa kakulangan ng impormasyon, maraming interpretasyon ang nabuo tungkol sa kanya bilang sosyalista, feminist, kapitalista, revolusyonaryo o pasipista. Mahirap magbigay ng tiyak na paglalarawan dahil sa kakapusan ng datos. Kahit ang mga unang Kristiyanong teksto ay may magkakaibang pananaw kay Jesus, ang mga pangunahing simbahan ay naniniwala kay Jesus bilang ipinangakong Mesiyas, anak ng Diyos na namatay para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Ngunit ang ideya ng kanyang pagka-Diyos ay pinagdedebatehan pa rin kahit 300 taon pagkatapos ng kanyang kamatayan. May mga scholar, gaya ni Bart Ehrman, na naniniwala na ang konsepto ng pagka-Diyos ni Jesus ay unti-unting nabuo at naimpluwensyahan ng kulturang Griego. Hindi lahat sumasang-ayon sa ideya ng unti-unting pag-unlad ng konsepto ng pagka-Diyos ni Jesus. May mga pagkakaiba sa mga ebanghelyo at mas nagiging komplikado ang mga bagay kapag isinama ang mga hindi canonical na ebanghelyo tulad ng mga natagpuan sa Nag Hammadi. Bagamat hindi lahat ng mga ito ay Gnostic, nagpapakita ang mga ito ng iba't ibang anyo ng Kristyanismo na hindi naging bahagi ng opisyal na simbahan. Ang unang Kristyanismo ay hindi isang grupo, kundi isang collection ng magkakaibang interpretasyon at paniniwala tungkol kay Jesus at sa Biblia. Ang tinatawag na orthodoxy ay nabuo lamang pagkaraan ng ilang siglo. Ang mga teksto mula sa Nag Hammadi, tulad ng Ebanghelyo ni Tomas, ay nagpapakita ng mga alternatibong pananaw kung saan hindi gaanong binibigyang diin ang pagpapako sa krus bilang daan sa kaligtasan, kundi ang kaalaman o pag-unawa sa Diyos. Para sa mga grupong ito, si Jesus ay isang guro na nagtuturo ng landas tungo sa pag-unawa sa Diyos. Ang kalikasan at papel ni Jesus ay matagal nang pinagdedebatehan. Maliban sa mga Ebionita, isang grupong Hudyong Kristiyano na itinuturing si Jesus na isang propeta, halos lahat ay naniniwala sa kanyang pagiging banal, ngunit magkakaiba ang mga pananaw kung paano. Ang opisyal na paniniwala ay naging si Jesus ay ganap na tao at ganap na Diyos, samantalang ang mga paniniwalang salungat dito ay binibigyang diin ang kanyang espiritual na kalikasan at binabawasan ang kanyang pagiging tao. Hindi na natin pag-uusapan ang teolohiya, pero mahalagang tandaan na kahit noong umpisa pa lang ng Kristyanismo, magkakaiba na ang mga pananaw tungkol kay Jesus. Ito ay nagpapalabo sa ating pag-unawa sa kanyang tunay na pagkatao. Sa Islam at Baha'i, si Jesus ay itinuturing na isang propeta tulad nina Moises at Abraham, ngunit hindi Diyos o anak ng Diyos. Ang Quran na isinulat 600 taon pagkatapos ng buhay ni Jesus ay hindi maaaring gamitin bilang pangunahing makasaysayang pinagkukunan tungkol sa kanya katulad ng Biblia. Dahil sa magkakaibang salaysay sa mga ebanghelyo, nananatili ang misteryo sa tunay na pagkatao ni Jesus. May mga iskolar na naniniwala na siya ay isang Hudyo na lubos na naaayon sa kanyang panahon at kultura, na ang kanyang mga aral ay nakaugat sa tradisyong Hudyo at sa mga paniniwalang apokaliptiko na laganap noon. Ang iba naman ay naniniwala na siya ay higit na isang pilosopo. Ang pananaw ng may akda ay mas nakatuon sa unang interpretasyon. Si Jesus ay isang Hudyo na ang mensahe ay nakaugat sa kanyang kultura at panahon. Maraming iskolar ang naniniwala na itinuturing ni Jesus ang kanyang sarili bilang isang apokaliptikong propeta at Mesiyas na nagbabalita ng nalalapit na kaharian ng Diyos. Ang kanyang pagiging Hudyo at ang kanyang konteksto ay mahalaga sa pag-unawa sa kanya, ngunit madalas na napapabayaan. Si Jesus ay isang mahalagang figura na may iba't ibang kahulugan para sa iba't ibang tao. Bagamat limitado ang tiyak na impormasyon, karamihan sa mga iskolar ay sumasang-ayon na si Jesus ay isang tunay na tao na nabuhay sa unang siglo sa Palestina. Isang Hudyo na nagkaroon ng mga tagasunod, naging sanhi ng kaguluhan sa mga awtoridad at ipinako sa krus.
Naniniwala ang kanyang mga tagasunod na nabuhay siyang muli. Isa ito sa mga pinakamalalaking misteryo sa mundo, isang palaisipan sa Biblia na nagpapamangha sa mga iskolar sa loob ng maraming taon. Ang buhay ni Jesus sa pagitan ng kanyang edad na 12 hanggang 30 taon gulang ay isang malaking palaisipan. Wala kang mababasa o walang nakasulat na record at kwento tungkol dito. Subalit ano ang nangyari sa pagitan ng mga taon na ito? Maraming iskolar ang nagsasabi na maaaring naglakbay si Jesus sa India para mag-aral sa mga Eastern mystics, habang ang iba naman ay nagsasabi na nagpakita siya sa North America. Mayroon ding mga teorya na nagsasabi na naglakbay si Jesus sa ibang bahagi ng Judea o sa ibang mga bansa, ngunit walang matibay na ebidensya upang suportahan ang mga ito. Isa itong malaking puwang sa kasaysayan na pilit hinahanapan ng sagot ng mga relihiyoso. Kaya naman maraming haka-haka at teorya ang nabuo upang subukan sagutin ang tinatawag na missing years ni Jesus. Sa ating modernong panahon, lalong pinag-uusapan at pilit hinahanapan ng sagot ang mga panahon kung saan nagbinata at nagsimulang mangaral si Jesus. Ang kwento tungkol sa paglalakbay ni Jesus sa India ay lumitaw noong ika-19 na siglo at naging popular noong ika-20 siglo. Ang pinakamaagang nakasulat na bersyon ng kwentong ito ay mula kay Nicholas Notovich, isang Rusong manlalakbay at manunulat, na naglabas ng isang libro noong 1994 na pinamagatang The Unknown Life of Jesus Christ. Sa libro, sinabi niya na natagpuan niya ang isang sinaunang teksto sa Tibet na nagsasabi tungkol sa paglalakbay ni Jesus sa India at ang kanyang pag-aaral sa mga Buddhist monks sa Kashmir. Gayunpaman, ang kwento ni Notovich ay hindi pinaniwalaan ng mga iskolar. Bagaman kapani-paniwala ang kanyang kwento, walang matibay na ebidensya upang suportahan ang kanyang mga sinasabi. May mga nagsasabi rin na naglakbay si Jesus sa Amerika at nag-aral ng mga kultura at tradisyon ng mga Amerikanong katutubo. Ang teoryang ito ay batay sa mga kwento ng mga katutubong Amerikano na nagsasabi na ang isang Jesus ay naglakbay sa kanilang lupain. Para sa ilang mahusay na historiador, ang pinakamaasahang impormasyon tungkol kay Jesus ay nagmumula sa 4 na ebanghelyo, katulad ng ebanghelyo ni Mateo, Marcos, Lucas at Juan. Iniiwasan nila ang mga impormasyon na isinulat ilang daang taon matapos mamatay si Jesus dahil nagdudulot ito ng mga pagdududa. Ngunit kahit na limitado ang impormasyon, batay sa pananaliksik at arkeolohiya sa Galilea at sa mga detalye sa mga ebanghelyo, mayroon tayong ilang ideya tungkol sa buhay ni Jesus sa panahong iyon. Ipinanganak siya sa Bethlehem, ngunit lumipat ang kanyang pamilya sa Nazareth, isang maliit at tahimik na bayan sa Galilea. Sinasabi na ang buhay sa Nazareth ay simple, malayo sa mga kaguluhan ng mga karatig lungsod. Ang mga tahanan doon ay gawa sa bato at kahoy, ang mga tao ay karaniwang nagsasaka at nagbubungkal ng lupa. Ang mga mangingisda naman ay naglalayag sa dagat ng Galilea. Ang mga tao doon ay hindi masyadong mayaman, buhay na puno ng paggawa at pagsasakripisyo. Ang mga ebanghelyo ay nagpapahiwatig na si Jesus ay isang karpintero, isang trabaho na karaniwan sa panahong iyon. Malamang na nagtrabaho siya sa Nazareth o sa kalapit na bayan ng Cephus, na kilala sa magagandang mosaic artwork na ginawa ng mga Romano. Maaari din raw na nakilahok si Jesus sa pagtatayo ng mga bahay, kasangkapan at iba pang istruktura gamit ang mga materyales na madaling makuha sa lugar katulad ng bato at kahoy. Ang pagiging malapit ng Nazareth sa dagat ng Galilea ay nagbibigay din ng ibang posibilidad. Posible ring nagtrabaho si Jesus bilang mangingisda, isang karagdagang pinagkukunan ng kita para sa pamilya. Kung gayon, maaaring nakilala niya ang mga mangingisdang mamaya'y naging kanyang mga apostol.
Upang tulungan siya sa kanyang ministeryo, pinili ni Jesus ang 12 apostol. Sila ang kanyang mga malalapit na tagasunod na naglakbay kasama niya, nagtuturo at nagpapagaling. Maaari mo ring isipin na matapos ang pagkamatay ni Jose, ang kanyang ama, ang responsibilidad sa pamilya ay napunta kay Jesus. Isang mabigat na responsibilidad para sa isang binata, ngunit ang mga pahiwatig sa mga ebanghelyo ay nagsasabi na iniwan ni Jesus ang kanyang pamilya upang magsimula ng kanyang ministeryo. Isang mahirap na desisyon, isang pagsasakripisyo para sa isang mas malaking layunin. Bagamat marami pa ring hindi natin alam tungkol sa mga nawawalang taon na ito, ang mga detalye na ating nalalaman ay nagbibigay sa atin ng isang mas malinaw na larawan ng buhay ni Jesus bago ang kanyang ministeryo. Isang buhay na puno ng paggawa, pakikibaka at pananampalataya. Isang buhay na nagpapakita ng kanyang pagiging isang karaniwang tao na nakaranas ng hirap at paghihirap ng mga tao sa kanyang panahon. At alam natin na dahil sa kanyang mga turo at himala, nakaranas si Jesus ng pagtuligsa at pag-uusig mula sa mga lider ng relihiyon. Sa huli, ipinagkanulo si Jesus ng isa sa kanyang mga apostol, si Judas Iscariote. Siya ay dinakip, hinatulan at ipinako sa krus. Ngunit sa ikatlong araw, siya ay nabuhay na mag-uli. Ang kanyang pagkabuhay na mag-uli ay nagpakita na siya ang anak ng Diyos at nagbigay ng pag-asa sa mga naniniwala sa kanya. Ang ministeryo ni Jesus ay nagbigay ng malaking impluwensya sa kasaysayan ng mundo. Ang kanyang mga turo ay nagbigay ng inspirasyon sa milyon-milyong tao at nagpatuloy na nagbibigay ng pag-asa at patnubay sa mga tao sa buong mundo. At sa pag-aaral ng mga kwentong ito, mas malinaw nating nauunawaan ang kanyang buhay at ang kanyang mensahe. Sa iyong mga narinig, sana ay nagkaroon ka ng kahit kaunting ideya tungkol sa sinasabing missing years ni Jesus. Sa hinaharap, maaaring may mas malinaw na paliwanag tungkol sa nawawalang piraso sa kasaysayan ni Jesus. Matagal nang pinagtatalunan kung si Jesus nga ba ay nagkaroon ng relasyon kay Maria Magdalena. Kung totoo ang mga espekulasyon na ito, tiyak ko na ikagugulat ito ng mga Kristiyanong naniniwala kay Jesus. Matatandaan na sa pelikulang Da Vinci Code, ipinapakita ang mga posibilidad na si Jesus ay nagkaroon ng asawa. Ikinabahala ito ng maraming Kristiyano noong 2006 nang isa pelikula ito. Naniniwala ang ilan na hindi lamang ito basta isang katang-isip dahil may mga ginawang masusing pag-aaral tungkol dito. Ang tanong kung totoong nagkaroon ng asawa si Jesus, tiyak na magbabago ang lahat sa kasaysayan. Ayon sa mga nasabing ulat, may nakita silang mga sinaunang sulat na tila nagpapatunay na si Jesus ay nagkaroon nga ng asawa. Isa itong maliit na piraso ng papyrus. At ang mga naksulat dito ay talaga naman nakakagulat. Tinatawag itong The Gospel of Jesus' Wife. Ang pagkakatuklas rito ay naging isang malaking palaisipan sa mga iskolar ng Biblia. Kung totoo ang mga sinasabi sa aklat na ito, kailangan natin baguhin lahat ng alam natin tungkol sa buhay ni Jesus. Pero bakit may mga nagsasabi na peke ito? Panoorin mo ang videong ito dahil marami itong hatid na mensahe at revelasyon tungkol sa buhay at kwento ni Jesus. Ang Gospel of Jesus' Wife ay isang napakaliit na libro na halos kasing laki lamang ng isang credit card. Pero tinatayang bahagi ito ng isang mas malawak na dokumento, pero ito na lamang ang natira. Nakasulat ito gamit ang wikang Koptiko, isang sinaunang wikang Egyptian. Kung babasahin mo ang libro, parang maririnig mo ang usapan ni Jesus at ng mga disipulo niya. Mahirap itong basahin at tila ba mahirap din unawain, pero may isang bahagi sa libro na tila ba malinaw ang mensahe. Sinabi ni Jesus sa kanila, "Ang aking asawa." Isa kaya itong patunay na si Jesus ay talagang nagkaroon ng asawa. Noong ipinakita ito sa publiko noong 2012,
ang pagkakakilanlan ng misteryosong asawa na ito ay malinaw na tinutukoy si Maria Magdalena. Si Maria Magdalena ay isang mahalagang tauhan mula sa Bagong Tipan. Si Maria Magdalena ay isa sa mga pinakamalapit kay Jesus. Nasa tabi ito ni Jesus noong siya ay ipinako sa krus at nang inilibing ito. Siya rin ang unang nakakita kay Jesus nang muli itong nabuhay. Gayunpaman, wala ni isang teksto ang nagsasabi sa Biblia na si Jesus ay ikinasal. Sa katunayan, ang karamihan ng mga tao ay naniniwala na hindi siya nag-asawa. Ang paniniwala na si Jesus at Maria Magdalena ay may lihim na relasyon ay isang sikat na paniniwala na mas lalong sumikat dahil sa pelikula na Da Vinci Code na pinakamabentang nobela ni Dan Brown. Ang tagumpay ng aklat na ito at ang pelikula ay nagbigay ng mga haka-haka at tanong. Kung may mga naging descendants nga ba sila? Ang paniniwala na may asawa si Jesus ay hindi naman bago. Matagal na itong umiikot, lalo na sa mga iba't ibang sekta, mga grupo ng mga Kristiyano noong unang siglo, partikular na sa Ehipto. Ang mga Gnostic ay naniniwala na mayroon silang espesyal na kaalaman tungkol sa buhay ni Jesus na hindi alam ng karamihan. Ang mga kaalaman na ito ay kabilang sa kanilang mga sagradong aklat. Gumawa sila ng kanilang sariling mga bersyon ng kwento ni Jesus at binigyang diin nila ang mahalagang papel ni Maria Magdalena. Isa sa mga aklat na ito ay ang Ebanghelyo ni Maria. May isang bahagi rito kung saan sinabi ni Pedro kay Maria, "Alam namin na mahal ka ng tagapagligtas higit sa lahat ng ibang babae." Ganon din, sa Ebanghelyo ni Felipe, sinasabi na si Maria ay espesyal kay Jesus at mahal niya ito ng higit sa lahat ng disipulo at madalas siyang halikan sa bibig. Ang aklat na Gospel of Jesus' Wife ay ang bukod-tanging nagsasabi na mayroong asawa si Jesus. Kinukumpirma nito ang mga kwento tungkol sa relasyon at kasal nila ni Jesus. Mas kapani-paniwala rin ito kumpara sa nobela ni Dan Brown na Da Vinci Code na tila isang katang-isip lamang. Ang mga aklat na ito na ginawa ng mga Gnostic ay may mga nakakagulat na mga kwento, pero mahalagang tandaan na hindi sila kinikilala ng karamihan ng mga Kristiyano noon. Marami sa mga aklat na ito ay isinulat ilang siglo pagkatapos mamatay si Jesus, ibig sabihin hindi sila mga tunay na tagapag-ulat at mga nakakita sa mga tunay na nangyari. Isinulat ang Gospel of Jesus' Wife noong ika-4 na siglo, nahuli sa mga aklat ng Bagong Tipan. Ang aklat ng Bagong Tipan ay isinulat noong ika-1 siglo na mas malapit sa panahon ng buhay ni Jesus. Kaya mas malaki ang posibilidad na ang mga aklat ng Bagong Tipan ay mas kapani-paniwala kaysa sa Gospel of Jesus' Wife. Posible rin na ang Gospel of Jesus' Wife ay isang kopya ng isang mas lumang aklat na nawala na. Kung ganoon, magbibigay ito ng mahalagang impormasyon tungkol sa buhay ni Jesus. Pero kailangan pa rin ito ng masusing pag-aaral para malaman kung totoo ba ang mga kwento rito. Noong nadiskubre ang librong ito, labis itong ikinagulat ng mga tao. Ang mga nakasaad rito ay may kakayahang baguhin ang ating pag-unawa kay Jesus. Pero mahalaga rin na mag-ingat at pag-aralan ng mabuti ang konteksto at pinagmulan nito bago ka maniwala. Madalas na ginagamit ang paniniwala na hindi nag-asawa si Jesus kaya hindi rin nag-aasawa ang mga pare. Pero paano kung nagkaroon nga ng asawa si Jesus? Ibig bang sabihin nito, pwede na rin mag-asawa ang mga pare? Pero maliban sa mga patakaran ng simbahan, may mas malalaking implikasyon din ang pagkakatuklas rito. Lalo na sa usapin ng pananampalataya. Si Jesus ay Diyos na naging tao. Ano ang ibig sabihin na kung ang Diyos ay umibig sa isang mortal na babae? Tiyak na maraming katanungan ang lilitaw at hindi lang ang kwento ni Jesus ang kailangan baguhin, kundi pati na rin ang kay Maria Magdalena. Kung totoo ang pag-iibigan nila, mas magiging mahalaga ang papel ni Maria Magdalena sa kasaysayan. Si Maria Magdalena ay isang komplikadong tao. Sa mga aklat na Bagong Tipan, lagi siyang inilalarawan na mabuti at may espesyal na kaugnayan kay Jesus.
Pero simula noong ikalawang siglo, nagsimulang magbago ang imahe nito dahil sa mga Kristiyanong manunulat, tulad ng isang babaeng patutot o ang babae na makasalanan na nakilala ni Jesus. Dahil diyan nagbago ang pagtingin sa kanya ng mga tao. Sa pagkakadiskubre ng Gospel of Jesus' Wife, maraming kwento ang tila mababago at dahil diyan, mas nagiging komplikado ang mga bagay. Noong lumabas ang balitang ito, maraming dokumentaryo ang inihahanda tungkol sa nasabing libro. Malaki ang naging interes ng publiko hinggil dito, lalo na dahil sa tagumpay ng Da Vinci Code. Pero marami rin ang nagdududa kung totoo ba ito. Ang mga pekeng manuskrito ay matagal ng problema para sa mga iskolar ng Biblia dahil sa napakapambihira nila. Ang mga universidad at mga museo ay handang magbayad ng malaking halaga para sa mga ito, lalo na kung naglalaman ang mga ito ng mga nakakagulat na impormasyon tulad ng sa Gospel of Jesus' Wife. Ngunit napakatalamak din ang mga gumagawa nito upang pagkakitaan. Taon-taon, may 1 o 2 pekeng manuskrito ang nadidiskubre. Mahirap itong matukoy para sa mga hindi eksperto, pero ang mga iskolar ng Biblia ay sanay na sa ganitong mga gawain. Sa kaso ng Gospel of Jesus' Wife, may mga nakitang senyales ang mga eksperto na nagpapahiwatig na peke ito. Ang sulat kamay ay hindi pangkaraniwan, masyadong makapal at magaspang na hindi karaniwan sa mga sinaunang manuskrito. Bukod pa riyan, halos lahat ng nakasulat dito ay hango sa ibang aklat katulad ng sa Ebanghelyo ni Tomas. Ang tanging pagbabago lang ay ang pagbanggit sa asawa ni Jesus. Ang pagkakakopya ay hindi maganda. May mga maling baybay at gramatika na senyales na may mali talaga. Hindi nagtagal, napag-alaman na ang lahat ng ebidensya ay nagtuturo na peke ang dokumento. Dinala ang libro para isailalim sa carbon dating, isang proseso na tumpak na nakakaalam ng edad ng isang bagay. Subalit nagulat na lamang ang lahat dahil ipinapakita ng pagsusuri na isa nga itong sinaunang papyrus na mula pa noong ika-8 siglo. Bagamat ipinakita ng pagsusuri na ang papyrus ay nagmula nga noong unang panahon, nangangahulugan na talagang matanda na ito. Pero ang ibig bang sabihin nito ay totoo ang libro? Hindi pa rin. Kaya mo rin kasi nadayain ang carbon dating. Ang kailangan mo lang isang totoo at lumang piraso ng papyrus. Natuklasan na maraming lumang papyrus ang mabibili sa black market. Sa madaling salita, totoo ang papyrus. Pero ang sulat na inilagay dito ay upang pagmukhain itong luma. Ang mga modernong tinta na ginamit sa libro ay nagpapahiwatig na ginawa ito hindi noong ika-8 siglo, kundi noong ika-21 siglo. Subalit may mga tao pa rin na ayaw maniwala na peke ito. Maraming nagsasabi na hindi maganda ang pagkakagawa nito, isang pekeng dokumento na ginawa para samantalahin ang kasikatan ng Da Vinci Code. Dahil sa pangyayari, naging malaking iskandalo ito na naging sanhi ng pagkasira ng reputasyon at karera ng ilang individual. Maraming iskolar ang itinaya ang karera at reputasyon hinggil sa libro. Pero nagkamali sila. Nang humupa ang kaguluhan, isang malaking palaisipan ang naiwan. Sino ang may kagagawa ng peking libro? Ayon sa The Atlantic, isang Walter Fritz na imigrante mula sa Alemanya na nakatira sa Florida ang gumawa ng peking dokumento. Si Fritz ang perfect na tao para sa ganitong uri ng pandaraya. Siya ay isang estudyante ng mga sinaunang wikang Egyptian gaya ng Coptic na pinalaya sa universidad dahil sa plagiarism. Nang tanungin kung siya ang gumawa ng peking dokumento, itinanggi niya ito pero sinabi niyang kaya niya sanang gawin iyon kung gusto niya. Kung totoo nga ang Gospel of Jesus' Wife, magiging isang malaking pagtuklas ito para sa marami. Patunay ito na kasal nga si Jesus. Pero habang tumatagal, mabilis na nalaman na peking dokumento pala ito. Maraming nadismaya, lalo na yaong umaasa na magbibigay ito ng bagong impormasyon tungkol sa buhay ni Jesus o patunay sa mga sinabi ni Dan Brown sa kanyang libro.
Nagbibigay din ito ng isang babala sa atin na maging mapanuri sa mga balita at mga teoryang kumakalat. Bagamat pandaraya ito, nagbigay ito ng pagkakataon para sa isang makabuluhang talakayan. Sa totoo lang, limitado talaga ang ating nalalaman sa buhay ni Jesus. Ang mga kwento sa Bagong Tipan at sa iba pang mga libro ay nakafocus lamang sa huling bahagi ng kanyang buhay, kaya nananatiling misteryo kung nag-asawa ba siya o hindi. Abangan natin sa hinaharap kung may lilitaw na mga ebidensya, ngunit sa ngayon ay mas mabuting maging mausisa at mapanuri tayo sa mga impormasyon. Sa iyong mga narinig, nagbago ba ang pagkakakilala mo kay Jesus? Napanood mo na ba ang Da Vinci Code? Sa gitna ng kalaliman ng gabi, isang halik ang magpapabago sa takbo ng kasaysayan. Isang halik na magtatakda ng tadhana, magbubunyag ng pagtataksil. Si Judas Iscariote, isang dating kaibigan, disipulo at kapanalig, ay magiging simbolo ng makasaysayang pagtataksil. Ano nga ba ang nagtulak sa kanya na gawin ito? Bunga ba ito ng kanyang kasakiman o dala ng kanyang matinding takot o baka naman bahagi siya ng isang mas malaking layunin na planong iligtas ang sangkatauhan? Samahan ninyo kaming tuklasin ang madilim na katotohanan sa likod ng pagtataksil ni Judas Iscariote. Sa tulong ng mga eksperto sa Biblia, aalamin natin ang mga sekreto at revelasyon na magbubunyag ng tunay na motibo sa kanyang pagkakanulo kay Jesus. Handa na ba kayong harapin ang katotohanan? Iba't ibang teorya ang umiikot sa motibo ni Judas, ngunit batay sa mga ulat ng Biblia at sa makasaysayang ebidensya, narito ang mga pangunahing dahilan. Una, ang pagiging sakim ni Judas. Ayon sa Juan Kabanata 12, versikulo 6, si Judas ang tagapangasiwa ng pananalapi ng grupo, ngunit siya ay isang magnanakaw. Kaya naman nang inalok siya ng 30 pirasong pilak, tinanggap niya ito. Ikalawa, ang maling inaasahan. Maraming mga Hudyo noon ang umaasa sa isang Mesiyas na mag-aaklas laban sa mga Romano. Posibleng nadismaya si Judas nang mapagtanto niyang hindi ito ang misyon ni Jesus. Ikatlo, ang impluwensya ni Satanas. Sa Lucas Kabanata 22, versikulo 3, malinaw na sinasabi na pinasukan ni Satanas si Judas bago siya nakipagkasundo sa mga punong saserdote. Ngunit hindi lamang dito nagtapos ang pagsusuri. Ayon sa 4 na kilalang eksperto sa Biblia at kasaysayan ni Judas Iscariote, tulad ni Dr. Bart T. Ehrman, maaaring nadismaya si Judas dahil hindi tumupad si Jesus sa tradisyonal na imahe ng Mesiyas na tagapagligtas. Subalit ayon naman kay N.T. Wright, maaaring nais ni Judas na pilitin si Jesus na kumilos sa pamamagitan ng paglikha ng isang kaguluhan. Pero iba naman ang pananaw ni Paula Fredrickson. Para kay Judas, maaaring iniisip niyang ginagawa niya ang tama, isang desperadong hakbang sa gitna ng kanyang pagkalito. Para naman kay John P. Meyer, ang pagtataksil ay maaaring bunga ng pinagsamang personal na ambisyon at pag-aalinlangan. Isang mapait na tanong, bakit hinayaan ng Diyos ang pagtataksil? Ang sagot ay mas malalim kaysa sa iniisip natin. Ito ay bahagi ng kanyang dakilang plano upang sa pamamagitan ng pagdurusa ni Jesus, ang kaligtasan ng sangkatauhan ay maisakatuparan. Ayon sa propesiya ng Lumang Tipan sa Isaias Kabanata 53, ang Mesiyas ay dapat magdusa para sa mga kasalanan ng mundo.
Pinatutunayan ng mga sumusunod na talata ang pagtataksil ni Judas. Sa Mateo Kabanata 26 versikulo 14 hanggang 16, inilarawan ang pakikipagkasundo ni Judas sa mga punong saserdote kapalit ng 30 pirasong pilak. Samantala sa Juan Kabanata 18 versikulo 2 hanggang 5, inilarawan kung paano dinala ni Judas ang mga bantay sa Getsemani at tinuro si Jesus sa pamamagitan ng isang halik. Ang pagtataksil ni Judas, isang kilos na tila maliit lamang, ay naging mitya ng isang serye ng mga pangyayari na nagbago sa takbo ng kasaysayan at nagbigay daan sa kaligtasan ng sangkatauhan. Hindi ito simpleng pagkakanulo, ito ay isang mahalagang bahagi ng plano ng Diyos. Kung hindi dahil sa pagkilos ni Judas, maaaring hindi naganap ang pagtupad ng propesiya. Ang pagdurusa at kamatayan ni Jesus ay inihula sa lumang tipan. Ang pagtataksil ni Judas ang naging instrumento upang matupad ang mga propesiyang ito na nagpapatunay sa pagka-Diyos ni Jesus. Ang pagpapakita ng pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng pagdurusa ni Jesus na bunga ng pagtataksil ni Judas, lubos na naipakita ang walang hanggan at walang kondisyong pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Isinakripisyo niya ang kanyang anak para sa kaligtasan ng mga makasalanan. Ang kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus na naganap dahil sa mga pangyayaring sinimulan ng pagtataksil ni Judas ay nagpapakita ng tagumpay ng Diyos laban sa kamatayan at kasalanan. Ito ang pundasyon ng pananampalatayang Kristiyano. Sinasabi na ang pagkamatay ni Jesus ay nagbigay daan sa isang bagong tipan sa pagitan ng Diyos at ng sangkatauhan, isang tipan na batay sa biyaya at hindi sa batas. Sa makatuwid, bagamat tila isang trahedya ang pagtataksil ni Judas, ito ay naging isang mahalagang bahagi ng mas malaking plano ng Diyos para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Isang malaking misteryo na nagpapakita ng lalim at komplikasyon ng pananampalatayang Kristiyano. Hindi lang si Judas ang nagtaksil. Sa iba't ibang paraan, tayong lahat ay nagkakamali. Ang ginawa niya ay isang salamin ng ating sariling kahinaan, ng kasakiman, takot at maling pagpili. Pero sa kabila ng lahat ng ito, nananatili ang isang katotohanan. Hindi nasisira ng kasalanan ang plano ng Diyos. Ang ating mga pagkakamali, gaano man kasakit, ay may pag-asa pa ring itama kung pipiliin nating lumapit muli sa Kanya. Sa ating buhay, madalas tayong humarap sa mga pagsubok kung saan kailangan nating pumili sa pagitan ng pansamantalang kasiyahan at ng pangmatagalang kabutihan. Ngunit tulad ng nangyari kay Judas, tandaan natin na ang isang maling desisyon ay maaaring magdulot ng malubhang kahihinatnan. Naway maging aral sa atin ang kanyang kwento. Ilagay mo ang iyong sarili sa kalagayan ni Judas. Mananatili ka ba sa katotohanan o hahayaan mong maimpluwensyahan ka ng mga tukso ng mundo? Kaibigan, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta. Samahan niyo ulit ako sa pagtuklas ng mga kakaibang kwento, kasaysayan at hiwaga ng Biblia. Mga kwento na kapupulutan ng maraming aral. Kung nagustuhan niyo ang ating video, huwag niyo kalimutan na mag-iwan ng like. Mag-subscribe ayon sa ipinapasya ng iyong puso. Maraming salamat sa panonood at magkita-kita ulit tayo sa susunod na video. Each heart has its haunted chamber where the silent moonlight falls. On the floor are mysterious footsteps and whispers along the wall.